Para po sa devotion natin, patungkol po sa perfectionism, meron po mga Kristiyano na naniniwala na pwede tayong maging perfect, no? Sinless perfection. Dito pa lang sa lupa, pwedeng dumating tayo sa pagkakataon na hindi na tayo nagkakasala. Now, I believe yung Biblia, hindi po sinusuportahan yung ganong paniniwala. Now, sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7, verse 18 and 19, "For I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature." So, meron talaga tayong sinful nature na hindi mawawala hanggang sa tayo mamatay at magkaroon ng panibagong katawan. Pag nagkaroon na tayo ng panibagong katawan, pag tayo binuhay na mag-uli, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, yung sinful nature na yun ay mawawala na. Meron na tayong bagong nature. So, ano po yung sinful nature na yon? Yung sinful nature, yan pa po yung minana natin kay Eva at Adan nung nahulog sila sa pagkakasala. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, "For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing." Sa Tagalog po, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ng mabuti. So sa isip niya, mayroon siyang mga mabubuting nasa isip, kagaya ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, mabuti yon. Ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. So, I know na magandang sumunod sa Panginoon, pero hindi niya naman nagagawa. So, ganun din po sa atin. Meron talagang struggle sa puso natin. We know what is good. We know what is right. We know the right thing to do. Pero most of the time, or in many ways, hindi natin tinutupad yung mga bagay na alam natin na mabuti para sa atin. Sa halip, ginagawa pa natin yung nakakasama sa atin. Sabi niya, "May kakayahan akong naisin ng mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa." Tayo pong lahat, alam po natin yan. May mga masama tayong ginagawa na alam nating masama, pero pinagpapatuloy pa natin. Maraming pagkakataon sa buhay natin na alam na nating kasalanan, pero ginagawa pa rin natin. Bakit po? Kasi meron tayong sinful nature. Nandito pa rin tayo sa makasalanang laman. At hindi po tayo makakaalis dito unless dumating na ang ating Panginoon Jesucristo at bigyan po tayo ng panibagong katawan. So, yung perfectionism po, hindi po natin maaabot yan dito sa lupa. Pero hindi po ibig sabihin nun, hindi na tayo magbabago. Sa halip, lalo po nating pinopursue yung pagbabago, yung Christ-likeness. Mas lalo po nating ginugusto, ninanais na sumunod sa Panginoon at maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Kaya po dito sa mga puntos natin, binigyan po natin ng diin, yung Christ-like perfection is our destination. Ibig sabihin, we are being transformed now hanggang sa marating natin yung dulo. Ano yung destination natin? Christ-like perfection. And dito po sa devotion natin na ito, binigyan rin po natin ng emphasis yung leave footprints of faith for others to follow. Ibig sabihin po, tayo pong mga mananampalataya, kapag talaga tayo sumunod sa Panginoong Jesucristo, yung footprints natin, yung yapak natin, yung iniwanan nating mga marka na dinaanan natin, yan po ay magsisilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon or marahil sa mga taong nasa ilalim ng ating impluwensya. Pwedeng mga kaibigan, anak, churchmates, discipleship groups na nakikita nila na sumunod talaga tayo, naging tapat tayo sa Panginoon. Sila na nakakakita ng ating buhay, mas madali sa kanilang sumunod sa Panginoon. Bakit po? Isipin niyo po yung isang tatay. Isang tatay na hindi umaattend sa mga gawain ng mga Kristiyano. Isang tatay na sugarol, isang tatay na sabungero, isang tatay na walang taot sa Diyos, isang tatay na sinasabi niya, kilala ko si Kristo, kilala ko naman yung Diyos, pero wala namang interest magbasa ng Bible, walang interest kilalanin si Kristo. Kapag ganun ang tatay mo, mas mahirap sa mga anak na sumunod kay Kristo.
Mas mahirap sa mga anak na ma-expose sa mga gawain sa iglesia. Pero ang isang tatay na sumusunod sa Panginoong Jesucristo, tapat na naglilingkod sa Panginoon, mula bata pa, yung mga anak nakikita nila yung tatay na lumuluhod sa harapan ng Diyos, nagbabasa ng Biblia at isinasabuhay ang mga katuruan ng ating Diyos. Yung mga anak nagkakaroon din ng takot sa Diyos. Yung mga anak nagkakaroon din ng paggalang sa Diyos. At yung mga anak natututunan ding mahalin yung Diyos. Kaya po yung footprints natin, meron pong impact yan sa susunod na henerasyon. Kaya na maganda po yung tanong natin sa devotion natin na ito. Saan po dadalin ng footprints natin yung mga taong sumusunod sa ating yapak? Yan ba ay palapit sa Panginoong Jesucristo? O yan ba ay sila ba ay malalayo kay Kristo? Isang tanong na dapat nating pag-isipang mabuti. Yun lamang po. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas 5:00 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.